Pinangakuan tayo ni Jordan Clarkson na makakabawi daw tayo next game laban sa Italy, pero mukhang ito na yata ang huling game natin sa FIBA. Grabe, 0-3 talaga tayo. Talo na, bagsak pa. Nung una medyo okay naman, napansin ko nga dito sa Gilas na magaling lang sa una, pero kapag nasasabayan na at magsimula ng uminit ang kalaban, dun tayo nangihina at hindi natin sila nasasabayan. Lagi na lang tayo nasasapawan sa shooting, tsaka lagi tayong may bad pass at turnovers. Sobrang sakit makita ang Gilas na nagkakaganito tayo at wala pa ring pinagbago. Hanggang kailan kaya tayo magkakaganito, no? Kahit sinong coach pa sigurong ilagay natin, mukhang hindi na magbabago ang datingan ng Gilas. Alam nyo, ang dami nating attempts, pero walang pumapasok. Pati si JC, humihina na rin. Parang pagod na kakabuhat kasi siya na lang lagi ang sentro ng opensa. Kaya madaling pigilan ng Gilas. Once na humina ang main scorer natin, wala na. Wala nang pag-asa. Partida pa nga sa laban na hindi masyadong pumutok si Luigi Datome. Tsaka sa kabila si Simone Fontecchio, lagi ding nakaka-turnovers. Kapag nagkataon ng perfect game ang ginawa ng Italy, naku po, magtago na lang sa bestida ng mama nyo. Sa isang banda, ang nakikita kong mga kadahilanan na mas humihina pa tayo laban sa kanila ay ang poor capacity ng ating big man. Ito na nga bang sinasabi ko na dapat ang mga big man hindi lang puro depensa at rebounds. Dapat lahat tulong-tulong sa depensa or opensa. Pero ang problema, limitado lang din ang kaya nilang gawin. Hook shots lang at saka layup, walang tres or kahit madalas man lang sa jump shots. Kudos din sa magandang depensa ng Italy sa atin. At least hindi nila tayo minaliit, di ba? Si AJ Edu maganda ulit ang pinakita niya. Nice block din ang ginawa ni Renz Abando, ang player na paboritong ibangko ni Coach Chot. At ang pinakabagong pinasok ni Coach Chot na mas pinahaba ang playing time na si Jamie Malonzo ay lagi ring nakakapukol. Sus, kung tama lang sanang balasahan ito, okay sana ang chemistry natin. Sa buong quarter, never po tayong lumamang sa Italy. Bali sinabi na lang ni JC yon dahil gusto niya na wag tayong mawala ng pag-asa. Kahit alam naman niya siguro yung mga outcome ng laban natin. Dahil sa winless natin, patuloy na kinakawawa ang Asians pagdating sa basketball. Mukhang Japan na lang talaga ang pag-asa natin dito. Hindi naman masyadong malayo ang kalamangan nila pero talo pa din. Noon, lagi tayong natatambakan ng mga teams na gaya ng Italy. Mukhang mas okay ngayon ang talo natin kasi at least hindi tayo tambak. Paano ba yan? Talo na naman. Sa lahat ng umaasa, pasensya na ha. Sa lahat ng mga nag-expect, sila yung mga alam talaga ang reality ng Philippine basketball. Goodbye 2024 Olympics. Better luck next time na lang ha. Malas talaga tayo sa lahat ng aspeto, no? Mula sa basketball programs natin, hanggang sa mga coaches, hanggang sa mga players natin na parang pang PBA lang tayo eh. Maliban kay Jordan Clarkson. Minsan nga si JC bumibigay pa eh. Wala tayong players na pang international. Kahit sabihin natin may exposure sila sa labas, pero panloob pa rin ang performance. Goodbye Gilas sa next round. Welcome back nga pala kay Quincy Miller, ang isa sa mga controversial imports ng PBA dahil sa mga nangyari nung nasa Converge pa siya. Sa naalala ko, pinalitan siya ng Converge dahil sa kanyang attitude. Bali nangyari ito sa kasagsagan ng laban nila sa Hinebra at nung sinabihan siya na ipasa mo naman ang bola. Abay lagi na niyang pinapasa ang bola at tila ayaw ng umiskor. Kaya nawalan na rin ng interest ang Converge na kunin siya pabalik. Instead, itong TNT na kalahok sa upcoming EASL ang kumuha sa kanya. Opportunity na nga ito ng TNT para gawing replacement import si Miller anytime na ma-injure ang kanilang main import na si Rondae Hollis Jefferson. Malaking advantage ang pagkakaroon ng maraming imports. Sa palagay ko nga, ito si Miller, magpapaikot-ikot na to sa MVP teams. Kung hindi siya kukunin ng TNT, nandyan ang Meralco, kung hindi naman meron pang NLEX. Sa palagay ko nga, mukhang sa Meralco ito mapupunta. Imposible na ata makabalik pa ng Converge yan dahil sa kanyang past issues. Base sa kanyang pinakita nung huli siyang naglaro sa PBA, kandidato yan sa best import race na nagkaka-average ng 28 PPG. Grabe, sobrang explosive po ni Miller. Ito din ang dahilan kaya maganda ang record ng Converge noon. Tsaka nasa magandang kalagayan sila sa standings. Pero nung pinalitan na ang import nila, hindi na nakasabay ang Converge. Ngayon na magsasama ang dalawang best scoring import sa PBA, sigurado magiging exciting ang magaganap sa EASL at hindi tayo nila mapag-iiwanan kasi syempre itong si RHJ sanay na sa international tournaments. Yan pa, maning-maninga lang sa kanyang performances niya sa FIBA. Ang saya nga ng coach ng Jordan, noon ang points niya hindi bumababa ng 20 PPG. Grabe yung stats niya sa FIBA. Paano pa kaya kapag nagsama si RHJ at Miller sa isang bubong ng TNT? Talagang mag-iiba ang takbo ng game nito. Malaki ang chance natin at masasabi mo talaga yan dahil sa mga imports na kabilang sa TNT roster. Sa Hinebra naman, hindi pa natin alam kung sino yung isang import na kukunin nila. Pero kung tama ang dinig ko, Chris McCullough ata yun?
Anyway, welcome back at good luck sa tandem nyo ni Ronday Hollis Jefferson Miller.